Talyana's POV. Talyana, you're coming with me. Wika ni Siron, palabas na ito ng opisina. He looked davishly handsome with his three-piece suit. Nagtatakang tingin ang ibinigay ko rito. Kakatapos ko lang kasing ligpitin ang aking mga gamit. Natapos ko na rin ayusin ang schedule ni Siron para bukas. Naka-organize na ang lahat. Ready na rin sana akong umuwi. Ngunit may ipapagawa pa yata itong boss ko. Excuse me boss, pero baka nakalimutan niyo po. 6 p.m. na, and I believe tapos na po ang office hours. I demanded. Sumama ka na lang kasi Sunshine. Pangungulit pa nito. Agad itong lumapit sa kinatatayuan ko at tiningnan ako ng may pagsusumamo sa mga asul nitong mga mata. Tinaasan ko ito ng kilay. Pag ganito ang mood ng boss niya ay pwede ko tong tarayan. I believe Mr. Valleje, dinner date ho kayo with Miss Janice. Bakit gusto mo pong sumama ako sa iyo? May pagkamataray na wika ko. At yun ang dahilan kung bakit kailangan mo talagang sumama sa akin, Talyana. Anito, inirapan niya ito. And why exactly I'm going with you? As far as my concern, hindi mo business partner si Miss Janice or one of your investors. Bakit mo pa kailangan ng presensya ko? Somehow, that person may related to your personal life. And I'm just your secretary, Mr. Valleje. Kailangan kong kontrolin ang galit ko. Minsan talaga nakakaubos ng pasensya ang mga taong makukulit. Tulad ng boss ko. May halong inis man sa tono ng boses ko, pero hindi pa rin maaabot ng aking isipan kung anong kalokohan na naman ba tong naiisip ng boss ko. Please Talyana, kapag sumama ka, 100% sinisiguro ko sa iyo. Matutuwa ka. May halong kapiliwhang wika nito. Nakataas baba ang makakapal nitong kilay. OMG, inaakit ba niya ako? Yes, may tinatagong kapiliwhan ng isang Siron Valleje. Isa rin yun sa mga ugaling natuklasan niya sa binata. Hindi ako nakaalma dahil mabilis na akong hinila nito patungong elevator. Gusto kong iwaksi ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa akin. But she can't and she won't. Minsan lang nahawakan ng isang gwapong lalaki ang kamay ko. Might as well enjoy the moment. Good thing at nakapag-retouch na rin ako kanina, kaya di na ako mukhang Hagarda Versosa. At kung saan man ako dadalhin na makukulit na boss, naka-ready na ang beauty ko. Yung tipong mga gandang hindi inaakala. Gusto kong matawa sa naiisip, kaso hila-hila ko nito, kaya mamaya na lang ako magmo-moment, nakakahiya naman. Pwede ba boss? Sabihin mo naman kung saan mo ko dadalhin. May bala ka bang gawin akong chaperone? Hala siya, ano ka, binibining marikit? Natatawang asar ko rito. Nakaharap na kami ngayon sa nakasarang elevator. Ngunit hindi pa rin binibitawan ni Siron ang aking kamay. Gusto mo bang patunayan ko sa iyo kung gaano kalaki kung tinatawag mong marikit? Sabihin mo lang Miss Devesca, handa akong patunayan yan sa iyo. Right here, right now. Proud na saad nito, and then he just gave me a devilish smile. Napalanok ako na wala sa oras at hindi makapaniwalang. Nakangangako itong tiningnan. She has to wake up. Unti-unti na akong nalulunod mula sa kamandag ni Siron. And this is not what she applied for. Kahit boss kita, hindi ako mangingiming suntukin at bugbugin ka. Marunong ko magkarate, judo, at isama mo pang boxing. Akala mo porket gwapo ka ay makakatakas ka na sa kamao ko? Patikimin kaya kita ng isang malutong na uppercut. Wasakin ko yung gwapo mong muka. Sinasabi ko sa'yo, don't me. Seryosong pagbabanta ko rito. Itinaas ko pa ang aking dalawang kamay at sinabayan ko pa ito na mahinang pagtalon na animoy. Ginagaya ko ang footwork ni Manny Pacquiao. Magagamit ko ata na wala sa oras ang mga itinuro sa akin ng aking tiyahin. Self-Defense 101. Amusement are evident on his blue eyes na parang hindi ito makapaniwala na kaya kong ang basagin ang gwapo nitong muka. Well, gagawin ko talaga yon ng walang pag-aalinlangan. Oo na, kaya mo na akong bugbugin, kaya sumama ka na sa akin. Natatawang saad nito. But thank you for being honest. Sayang tong gwapo kong muka kung babasagin mo lang pala. Wika pa nito sabay natatawang kinindatan ako. Laking pasalamat ko talaga at timing na bumukas ang elevator. Kaya nahihiyang yumuko na lang ako at nauna nang pumasok sa elevator. Minsan talaga wala sa hulog ang mga paandar ko sa buhay. Nakakahiya. Saan mo ba kasi ako dadalhin, boss? Bakit kailangan mo pa akong isama? Pinipilit ko na lang ang magtaray para matakpan ang pagkapahiya ko kanina. Basta, sumama ka na lang Talyana. Guin mo lang sasabihin ko.
Pangako ko sa'yo, dodoblehin ko sahod mo ngayong araw. Kasama pa undertime. At higit sa lahat, bibigyan kita ng karapatan na maging alipin mo ako sa loob ng 1 linggo. Bigla akong napanganga sa sinabi nito. Ano bang ipapagawa nito? Kung masama man ang gagawin nila, gumuho man ang mundo, iiwan ko talaga tong lalaking to. Wala akong paki kung gwapo to. Magsabi ka lang, Taliana, at gagawin ko. You can consider me your gwapong driver, the escort, bodyguard, and the poging boyfriend, starting tomorrow. Kasual pa na wika nito. What? Boyfriend? Nanlalaki ang aking mata at hindi ako makapaniwalang tiningnan ng binata. Ng mga oras na yon, parang may nakikita akong hindi dapat makita at kinakabahan ako. Ha? Did I say boyfriend? Oh, silly me. I mean, best friend. Pero kung gusto mo, pwede din namang boyfriend. Hindi ka nalugi niyan. Mayaman na, gwapo pa. Ang swerte mo talaga, Miss Devesca. Anito at pili yung ngumisi sa akin. Ngayon niya lang naisip na kung ganito na umakto si Siron noong unang beses niya itong makita. Noong araw ng final interview niya, malamang sa malamang, magdadalawang isip talaga ako at tatanungin ko ang sarili ko kung itutuloy pa ang pagpasok sa kumpanya nito. He had a talent of looking like innocent lambs despite plotting 1,000 mischief behind those beautiful dark blue eyes. Sus Ginoo! Napapailing na sumuko na lang ako sa kakulitang taglay nito. Siguraduhin mo lang talaga na mabubusog ako kung saan mo man ako dadalhin. Hindi mo talaga magugustuhan pag nag-beast mode ako. Kakaratehin talaga kita. Nanilisik ang mga matang tiningnan ko ito. Pinakita ko pa rito ang aking kamao na ani mo'y naghahamon talaga ng away. Easy sunshine, promise, bubusugin talaga kita. Takot ko lang sa kamao mo. At tumawa pa ito ng walang humpay. Lord, tatagan niyo po ang aking kalooban please. Isang makamundong tukso pong lumalapit sa akin. Natatakot na ako para sa sarili ko. Pagkalabas namin ng Valleje Building, isang dark gray Jaguar sports car ang magarang nakadisplay sa labas ng building. Mabilis na lumapit si Siron sa naturang kotse. Halatang masaya ito at may kasama pang pagsipol. Kinuha nito sa naka-assign na security guard ang susi ng kotse. Fine, boss ko na ang mayaman at bukod tanging pinagpala ng lahat. Hop-in! Lumingon ito sa gawi ko at magalang na pinagbuksan ako ng pinto. Nakatayo pa rin kasi ako at nakatingin. O tamang sabihin na nakatunga nga sa magara nitong sasakyan. I let out an exaggerated sigh. Andito na rin lang naman ako. Why not savor the moment? Baka mag-enjoy pa ako. Isa pa, ang mahalaga para sa akin ngayon ay ang mabusog ako. Yan lang, it's a win-win. I guess. Pagkapasok ko sa sasakyan, ay agaran din itong umikot patungong driver's seat at sumakay sa kotse. Hindi ko maiwasan ang ipagdikit ang aking mga kilay. Nakakaduda ang mga ikinikilos nito. Kung makangiti kasi parang nanalo ito sa Mega Lotto. Oh, I'm so excited, he said with a sing-song voice. Ambot radyod nimo dong oy? Hindi ko na napigilan ang sarili na magbisaya. Hindi naman talaga ako marunong magsalita ng naturang lengguwahe. Kaso, lagi kong naririnig ang mga salitang yon mula sa kaibigang si Daniela. Lalong-lalo na kapag naiinis ito. Ang ibig sabihin ko sa salitang yon ay ewan ko sa'yo lalaki ka. Nga naman di ay day. Ayaw nagudug reklamo. Di ra gwapo ko, gwapa ka. Bagay man tang duwa. Unsay problema ana? Nakakalokong sagot ni Siron na ikinanlaki ng aking mga mata. Ang ibig sabihin naman nun ay bakit na naman kasi? Huwag ka na kasi magreklamo. Gwapo ako at maganda ka. Bagay tayong dalawa. Anong problema? Gulat na tinignan ko ang gwapo nitong muka at hindi makapaniwala. Gulat kasi naintindihan nito ang sinabi ko. Gulat kasi hindi ko alam anong isasagot ko dito. Dahil una pa lang, hindi ko maintindihan ang sinasabi nito. Siguro, konti lang doon yung mga familiar na salita na lagi kong naririnig. Pero ang iba, naging alien na sa pandinig ko. Isa rin sa ikinagugulat ko ay ito ang unang beses na narinig ko itong nagsalita ng Bisaya. And guess what? Ang cute nitong magsalita. Yung tipong with a Ilonggo accent. Yung may malambing na tono. Minsan hindi ko na kinakaya itong mga panggulat ng boss ko. Daniela, asan ka ba? Pwede pakitranslate? Hiyaw ng aking isipan. Anong sabi mo? Paanong... Naguguluhang tanong ko rito. Meron kaming branch company na nakabase sa Cebu.
Upang makisama sa mga tao, kailangan kong matuto ng ilang wikang Bisaya. Amazing, di ba? Proud sa sariling sagot nito. Then my mother are a full-fledged philanthropist. Kung saan-saan lang siya nakakarating at lagi niya akong sinasama dati. Natigil lang noong nasa college na ako. Patuloy pa nito na may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Hindi na ako magugulat kung pati Waray, Ilonggo, Nihongo o kung ano pa mang language yan, alam din itong boss ko. Hindi ka pala pwedeng murahin patalikod. Natatawang turan ko. You could say that. Aliw na wika ni Siron, and the car was filled with silence, but left a smile on their faces. Sa isang sikat na Italian restaurant ito itinigil ang sasakyan. Sa labas pa lang, makikita mo na ang nagsusumigaw ng karangyaan ng naturang establishment. Nang maayos na nitong maipark ang sasakyan, ay hindi na ako nag-antay pa na pagbuksan ni Siron. Kusa na akong lumabas sa kotse at palingaling ang naglakad papasok ng restaurant. I was fascinated with the beauty of the establishment, named Mezzo Italian Restaurant. Probably the most expensive restaurant. And also, let's add, it's the most romantic places I ever dined in. Natigil ang paghanga ko sa naturang restaurant nang maramdaman ko ang may mga brasong nakapalupot sa aking bewang. Reservation of Miss Janice Ichiban, please. Nakangiting wika ni Siron sa isang waitress. This way, sir. Hindi maitago ng waitress ang paghanga at kilig habang nakatingin sa aking boss. Kailangan ba talagang nakahawa ka? Mahinang bulong rito. Whatever is Italiana, remember, just go with the flow. Utang ko talaga sa yung isang to. Seryosong saad nito. Sasagutin ko na sana ang binata, ngunit isang matinis na boses ang biglang sumingit sa pag-uusap naming dalawa. Siron! Finally, you're here! Nakita ko ang pagniwi ng binata bago nito iyon mabilis na naitago sa likod ng isang matamis, ngunit halatang pilit ng ngiti. Hi Janice, nice to see you again. Balik na pagbati nito. Tuluyan na kaming nakalapit sa lamesang pangdalawahan lamang at malaya kong natitigan ang babaeng ganday agaw pansin sa lahat. She has a thick, naturally curly hair that hangs a little bit below her shoulders. She has a wide round face with a prominent nose. Her eyes are big and brownish with dark eyelashes. She has a natural makeup na bumagi sa maganda nitong muka. Isama pa ba natin ang damit nitong suot? Wag na, hindi ako mainggiting tao. Pero sa mga oras na yon, nakaramdam ako ng inggit at paghanga sa isang babae. Pero ang ganda nito ay hindi bumagay sa pag-uugali nito. Sa pamamaraan kasi ng pagtitig nito, kulang na lang mag-hard ito ng assassin at ipaligpit ako. In short, nakakatunaw ang tingin na binibigay nito sa akin. Kabaliktaran naman kung paano nito titigan ng boss ko. Kulang na lang kasi ay yumakap ito sa binata at walang sawang amuy-amuyin na lang. Hindi ko na kailangan manghula pa na matagal para masabing isa ang babaeng ito sa mga nag-aasam na maangkin ng sought-after eligible bachelor in the country. Bakit hindi mo sinabi na you're with someone pala? But don't worry, there's so many bakanting table naman over there. Pwede na siya doon, right? Napangiwi ako nang marinig ko kung paano magsalita ang babae. Okay na sana ang ganda, pero bakit ganon? Kung hindi ko lang nakita yung pakwan mo nagwa-wave, iisipin kong ka-federation mo si Roberta Makapotpot. Lihim akong natawa dahil sa naisip. Oh, sorry Janice, but she's with me. Wika ni Siron, sabay akbay sa akin at hinapit ako papalapit sa katawan nito. Tiningnan rin ako nito na may halong pakikiusap sa mga mata. By the way Janice, this is Taliana. Taliana, this is Janice. Pagpapakilala nito sa aming dalawa, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kilabot in a good way. Kaya hindi ko na siniko si Siron o tinanggal ang braso nito na nasa balikat ko. Hello Janice, it's nice meeting you. Nakangiting inilhad ko ang aking kamay sa dalagang nakatulala. Oh, hi! Are you one of his pinsan? Kahit napipilitan, binigyan pa rin ako ni Janice ng isang matamis na ngiti. No, hindi niya ako pinsan. She's my girlfriend Janice. Singit ni Siron. Base sa kislap ng mga mata nito, iyon ang binabalak nito sa simula pa lang. What? Naloko na. Girlfriend? Are you kidding me? Paagil na wika ni Janice sabay pukol sa kanya ng masamang tingin. Hindi niya maiwasang pamulahan. Napalakas kasi ang pagkakasabi nito
at napapansin niyang nakakakuha na nila ang atensyon ng ibang customer. Paano? I thought you're single pa kasi Tita Bianca said. Quote, free as a bird, unquote like that. Animated pa nitong sabi. Itinaas kasi nito ang dalawang kamay with matching na kataas din. Perfect kilay goals nito while quoting. Nagmukha tuloy itong maarteng unggoy. Biglang tumikim si Siron, sensing na mukha silang mulala sa harap ng isang baliw na babae. I didn't tell my mom about this dahil ang nararamdaman namin Italiana ay parang whirlwind romance. Just like a thief, the moment I laid my eyes on her, she already stole my heart. Anito, he looked at me like a lovesick fool. With all dreamy eyes, natagusan kong tumitig. At that moment, parang inasinta siya ni Zeus ng lightning bolt. Gusto niyang murahin ang gwapo nitong muka dahil sa mga oras na yon, ang puso niya ang ninako nito. Bigla niyang iniiwas ang tingin dito dahil pakiramdam niya ay nalulunod siya sa kakaibang sensasyon na pinaparamdam nito. More like hindi niya na naituloy ang kung ano pang sasabihin. Sorry Sunshine, but deny it all you want. That still won't change the fact that even Eros thinks we're made for each other. Unang kita ko pa lang sa'yo, dinako mo na puso ko. Ang babaeng papakasalan ko. Saad nito, hinawakan pa ni Siron ang kanyang kamay at dinala sa labi nito. Nananaginip ba ako? He just kissed my hands. Na full charge na naman ang puso niya. Oh my God, what did I do? Pasimple niyang hinila ang kanyang kamay at patagong kinurot ang tagiliran ng binata. It's a warning na tigil-tigilan nito ang mabulaklak na salita dahil iba na kasi ang tama sa kanya. Maya-maya ay bigla silang nagulat dahil biglang hinampas ni Janice ang mesa. Doon lang niya naalala na may babae pala sa harapan nila. Nakabaka sa anyo ni Janice ang masamang tingin. Pero sa huling sandali ay agad din itong nakabawi. Pero nang bumukas ang bibig nito ay animoy may sarili na itong mundo. Oh, well, saan kayo nagkakilala ni Siron? Mataray na tanong nito sa kanya. Pero hindi pa man siya nakakasagot ng muli itong magsalita. Paano ka niligawan ni Siron? Niligawan ka ba talaga niya? Gaano na kayo katagal kung sabi niyo ay whirlwind romance lang yan? Mahal mo ba talaga si Siron? Mahal ka ba ni Siron? Ilang linyan sa mga tanong na ibinato nito sa akin. And the most shocking things happened is diretso ang pagsasalita ni Janice. Nawala yung pabebe na parang sinaniba ng 7 baklang boses na gamit-gamit lang ito kanina. Amazing. Kailangan ko ba talagang sagutin lahat yan? Hindi makapaniwalang tanong niya dito at unti-unti nang nabubuhay ang kanyang inis. Baka sa babaeng unggoy niya ilabas ang pagkainis niya kay Siron dahil sa lakas nitong makapanggulat. Oh well, kung hindi mo babantay ang maigi si Siron, someone might agaw him. You're kawawa lang in the end. And ladies and gentlemen, the pabebe voice is back. Binigyan ko ito ng isang matamis na ngiti. Isang ngiting nakakatunaw. Biglang may light bulb na umilaw sa isipan niya. Let the games begin. Naglalambing na hinilig niya ang mukha sa balikat ni Siron at namumungay ang mga matang. Tiningnan niya ito. Dinama ko ang balikat nito. May abs si boss. Mahawakan nga kung ilang pandesal ang nakatago. Baka naman. Dahan-dahang pinalandas ko ang kaliwang kamay mula sa balikat nito patungong tiyan. OMG! Walang pandesal! Hindi mo naman ako iiwan, honey ko, diba? Maharot na wika niya dito. Kasi alam mo naman ang kaya kong gawin, hindi ba? Sa mga oras na yon, pasimple kong hinila ang necktie ng binata na parang sinasakal niya na ito. Panindigan mo ang acting mo, Siron. Kagustuhan mo to. Bigla itong napalunok. Sa hindi malamang dahilan, biglang pinalungkot ni Siron ang itsura at hinarap si Janice. Hinawakan pa nito ang kamay niya sa mga oras na yon at malayong dinadama ang mga pandesal nito sa katawan. Yeah. Gusto kasi ni Italiana na sa kanya lang ako, pati na rin oras ko. Alam mo bang tinuruan niya ako magkarate, pati na rin judo? Pulis kasi ang daddy nito, kaya bata pa lang ito ay talagang bihasa siya sa iba't ibang martial arts. Biglang nanlaki ang mga mata ni Janice. Kung kanina ay parang sasakupin siya nito ng buhay, ngayon naman ay mababakasan na ito ng gulat. At dahil agad niyang nahulaan ang tinutumbok ng sinasabi ni Siron, ako na ang nagtuloy ng pagkukwento nito. Alam mo ba, sabi nga ni Siron, mabuti na lang daw at hindi na ako ganun kaselosa. Kasi nung una, may babaeng muntik ko nang mabalian ng buto. Dahil akala ko ay interesado at hinaharot nito si Siron. But who could blame me?
Marinig ko ba namang tinatanong ito ng babaeng yon kung single pa to? Kaya tinuruan ko ng leksyon. Pinilipit ko ang braso, saka ko siya ibinalibag. Pasalamat yung babae at sa damuhan ito bumagsak. Hindi ito nabalian ng tadyang. Mahabang pagsasalaysay niya na may kasama pang pagmumuestra at sound effects ng isang taong ibinalibag. Hindi makapaniwalang lumipad ang tingin ni Janice kay Siron. Nawari, kinukumpirmang totoo ba ang kanyang sinasabi. Seryosong tumangutang naman na binata. Ngunit base sa biglang paghigpit ng pagkakahawak nito sa kamay niya at pasimpleng pagtakip ng kanang kamay nito sa kalahati ng muka, nagpipigil itong tumawa ng malakas. It's true, Janice. She is a bit jealous and possessive, but she's undergoing therapy now para kahit paano'y mabawasan ang pagiging bayolente ni Talyana sa mga babaeng pinagseselosan. Uwi ka pa nito. Hindi makapaniwalang biglang tumayo si Janice kung kanina ay parang reynang nakaupo sa trono at pinapagalitan ng kanyang mga alagad. Ang itsura nito ngayon ay parang asong hindi maiihi. May appointment pala ako kay Doc Bello. I'm so sorry. I have to go. You can make upuna here and enjoy your date, and I can see on your beautiful eyes how much you love each other. Oh, so nakakakilig, right? Natatarantang kinuha ni Janice ang mamahaling bag. I have to go. Bye! Biglang paalam sabay talikod. Magkahawak kamay na sinundan nila ng tingin ang figura ng papalayong si Janice. Maya-maya ay nagkatinginan silang dalawa ni Siron at sa kasabay na napahagalpak ng tawa. Pagkatapos mahimasmasan ni Talyana mula sa kalokohang pinagagagawa nila ng boss niya, pinagkrus niya ang magkabilang kamay habang nakataas ang kilay at mariing tinitigan ang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on kakatawa. Pero hindi niya mapigilan ang sariling titigan ng binata. His eyes are dancing with amusement. Damn, nabatanda ka Talyana. Snap out of it. Ahem. Pagtawag pansin niya sa binata. Tila doon lang ito natauhan mula sa kalokohan nito. Care to explain? Nangihinging paliwanag niya dito. We make a great team, Miss Sunshine. That was funny. You were great. I knew it. You wouldn't let me down. Masayang sambit pa nito. Bigla siyang inakbayan nito at pinaupo siya sa isang upuan. Umupo din ito sa bakanting upuan sa harapan niya. Hindi niya maiwasang ngumiti at maging proud sa kalokohang ginawa. Sinundan ko lang naman ang script mo. Muntik na nga akong matawa kanina nung tumangutang ka eh. Thank you, Sunshine. I really owe you one. Uwi ka ni Siron sa kanya. You're welcome. Pero hindi yun libre ha. Babayaran mo ko. Dahil kung hindi, ipapamalita ko sa lahat ng isang bilyonaryong Siron Valleje ay may malaking pagkakautang sa kanyang sekretarya. Hindi niya mapigilang matawa dahil sa naiisip. Kung sakali, paano ba ako makakabayad? Pwede na bang panghabang buhay na pagpapaalipin? O hihilingin mo ring ibayad ko ang aking puri at dangal? Tanong nito saka nanunod siyang kinindatan pa siya. Ha? Hala siya? Duda ako kung may puri at dangal ka pa nga. Ayos na sa akin ang pagpapaalipin mo sa akin habang buhay. Magaling ka bang maglinis ng bahay, maglaba at mamalansya? Pagsakay niya sa panunodyo nito. Of course, Talyana. Pati paglilinis ng banyo, pagkukumpuni ng bubong at pagtatapon ng basura. Walang problema. Anong of course ka dyan? Lumaki kang rich kid. Hula ko hanggang ngayon, may sarili ka pa ding katulong. Tama ako, di ba? Yeah, doon sa bahay ng parents ko maraming maids. Pero simula nung nag-aaral na ako sa college, I lived alone up until now. Kaya easy lang sa akin yan, Talyana. Maliit na bagay. I'm your man. Napangiti na lang ako. Wala ba siyang mahanap na kahinaan nito? Masyado naman itong perfect. Oo na, ikaw nang magaling sa lahat. Pagsusuko niya dito. So what's the deal with Miss Janice? Tanong niya dito. Hindi muna nito nasagot ang tanong niya dahil biglang dumating ang tatlong waiter na may daladalang mga pagkain. Biglang nanubig ang bibig niya na makita kung gaano kasasarap ang mga pagkain nasa kanyang harapan. Aminin man niya o hindi, pero pagkain ang isa sa kanyang kahinaan. Buti na lang talaga at hindi siya tabain, kaya kahit tumodo kain pa siya ay fit na fit pa din ang kanyang katawan. Bigla pang nalaki ang mga mata ko na nakitang isang 6 inches carrot cake na nilapag ng isang waitress. Iyon ang pinakapaborito niya sa lahat ng cake na naimbento ng mga pastry chef at sa isang iglap, biglang tumunog ang kanyang tiyan. Nahihiyang tumingin siya at nag-peace sign siya kay Siron. Gutom na ako, boss. Tapos weakness ko talaga mga pagkain.
Hinging paumanhin niya dito. Para talaga sa'yo yung Talyana. I give you promise na hindi kita gugutumin. Bigla siyang pinamulahan ng muka dahil sa sinabi nito. So, what's the deal? Hulaan ko, kadate mo sana si Miss Janice no? Pero ayaw mo. That's why you pull those crazy antics para hindi matuloy ang date nyo. Aniya rito sabay nilantaka ng isang carbonara na nasa harapan niya. Nang matikman iyon, hindi niya mapigilan ang mapapikit at namnamin ang sarap ng pagkain. Dahil sa ginawa niyang yon, hindi niya napansin ang kakaibang titig na may kasamang matamis ng ngiti na ginawad ni Siron sa kanya. Boss, pwede po bang mag-part-time dito? Grabe ang mga pagkain nila dito. Heaven sa pakiramdam para sa mga tulad kong food lover. Hindi ba sila naghahanap ng taga-hugas ng pinggan? Gusto kong mag-apply eh. Wika pa niya habang maganang kumakain. Sinamangutan siya ng binata. No need na pahirapan mo pa sarili mo, Talyana. Simula bukas, araw-araw na magpapadeliver ako ng mga pagkain na galing dito para sa'yo. Hanggang sa manawa ka. May halong inis na sambit nito. Kung hindi ka pa talaga manawa, bibilhin ko tong mezu at ipapalipat ko sa harap ng building para sa ikakasayo mo lang. Hindi niya mapigilang matawa dahil sa sinabi nito. Alam niyang kaya nga nitong gawin yon. Actually, kahit bukas na bukas nga, pwede na itong gawin ang sinasabi nito. Ito namang si boss masyadong exaggerated din minsan. Napapailing na wika niya dito. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko sa'yo. What's the deal with Miss Janice? Baka kasi kung saan pa mapuntang usapan. Kaya binalik niya naman ang tanong niya dito kanina. My mother is so eager to have a grandchild. That's why some crazy happened. Kung kani-kanino niya lang akong gustong makipag-date. Isa na dun si Janice. Ang alam ko, anak to ng isa sa mga amiga ni Mami. Kaya ayun. Kibit balikat na sagot din ito. Hindi ko na maiwasang mainis sa kakulitan ni Mami. Kaya to lang naisip kong paraan para itigil ni Mama ang ginagawa nitong kabaliwan. Ha? Akala ko bang mga tulad niyong bachelors ay kaliwat kanan ng mga babae? Yun kasi ang nababasa ko sa mga magazines. Nakataas ang kilay na sabi ko dito. At naniwala ka naman sa nababasa mo? Hindi lahat ng nababasa at nakikita natin ay totoo na, Talyana. Sometimes, judgment prevent us from seeing the good that lies beyond appearance. I'm not a womanizer, sunshine. I admit, I'm not a saint either. But I don't play and sleep around. Sa maniwala ka at sa hindi, mabilang lang sa kamay ang pagkakataong nadala ko ng kapusukan nung kabataan ko pa. I don't do one-night stands or anything. My last relationship was 1 year ago. I've been celibate for those whole year. Hindi ako promiscuous at hindi rin ako two-timer. Mahabang paliwanag nito na ikinagulat niya. Ilang beses din siyang napakurap dahil sa kaseryosohan ni Siron. Ganda playful aura he emitted. Iyon na yata ang pinakamatinong sinabi nito sa buong gabi na nakasama niya ito. At hindi lang yung sinabi nito ang nagpatigil sa mundo niya. Bigla kasi siya nitong dinukwang at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang mga labi. Messy eater. And he flashes in famous makalaglag Andy smile.